pinaniniwalaan at pinagdududahang pro-senador o pro-Duterteng senador. Ano ba ang hawak ng mga Duterte sa kanila? Ano ba ang personal at mga malalalim na dahilan na ginawa ng mga Duterte at kasalanan nila sa mga Duterte? Kaya kanilang pinagtatakpan at pinagtatanggol. Kahit na legal ang impeachment trial, ay halatang pinagtatakpan ng mga senador. Tukuyin natin, ano ba ang mga malalalim na dahilan ni Bato de la Rosa, Amy Marcos, posibleng yung mga Villar, Robin Padilla, Go, at iba pa dyan. Anong meron? Kaya ko ito'y tinatanong kasi sila po yung mga senador ng mamamayang Pilipino dahil elected na sila. Sa ayaw at sa gusto nyo, sila po yung nahalal at sila ho ay senador. Kaya naitatanong natin, ano kaya yung mga malalim na dahilan? Lalo na kay Amy. Kasi si Amy Marcos Si Amy ay kapatid ng ating Pangulo. Kung 1,000%, 100% o 50% na kapatid, kayo nang bahala dyan. Tinatanong ko lang. Bakit siya ay Duterte? Katulad ni Robin Padilla. Kahit daw anong mangyari sa kanya, kahit daw sunugin siya, amoy Duterte raw ang lalabas. Ano yun? Anong pinakain sa kanila ng mga Duterte? Ano bang pakinabang nila sa mga Duterte ng ganong kalalim at hindi nila maiwan at hindi nila mapanindigan na sila'y senador ng Republika at lutang na sila'y senador ng mga Duterte? Ano yun? Di ba? Nagtatanong lang po tayo. Kasi sila po ay public servant. Sila po ay elected ng bayan. Sila po ay pinapasweldo ng lahat ng Pilipino. Hindi lang naman mga Duterte supporters, followers ang nagpapasweldo sa kanila. Lahat ng ginagastos nila sa kanilang opisina, pera ng mamamayang Pilipino. Kaya may karapatan ng mamamayang Pilipinong tanungin. Ano nga ba? Nakakapag-isip. Kasi kahit na anong gawin from day one hanggang ngayon at siguro hanggang sa huli na pagdarating ang 20 Congress na tuloy ang trial, mananatili silang maka-Duterte at hindi titingin sa ebidensya. Yun ang malungkot dyan. Anong meron? Di ba? Dito mo napupuntahan pa sila ng dahig para doon mag-rally. Hindi naman sila nakita ni Duterte, hindi naman sila pinayagang makipagkita. Ni Duterte, nagpunta lang doon sila para mag-rally lang. Publicity lang. Di ba? Tapos ang sigaw, kailang uuwi. Iuwi daw si Duterte, hindi naman nangyari. So hanggang sa International Criminal Court, Duterte sila. Hanggang dito sa impeachment laban kay Sara Duterte na anak ng dating Pangulo, Duterte sila. Ano yun? Nagtatanong lang, hindi ko alam. Kasi kung sila kung halimbawa ay politika lang, pwede lumipas yan. Pero kung ano man yung malalim na dahilan, utang na loob, o meron bang hawak ang mga Duterte sa kanila kaya hindi sila makahiwalay? May hawak bang alas ang mga Duterte? Laban kay Amy, kay Bato, kay Padilla, kay Bongo at iba pang mga senador na parang kakampi nila. Kaya sila hindi makahiwalay. Kaya hindi sila makapanindigan na maging neutral. Ang kanilang paniniwala ay dismissal, acquittal, at walang kasalanan. Yung mga ngayon pa lang, ganyan ang lutang na kanilang sinasabi. Lalo na isa senador na kahit daw sunugin siya, Duterte siya. Wow! Yung isa naman, kahit daw siya mag-isa, Duterte pa rin siya. Sabi ni Amy yun Kahit mag-isa ako, Duterte ako. Di ba? Anyway, so natatawa lang at nagtatanong tayo. Huwag kayo magagalit. Talaga naman pong kataka-taka, Sir Mike Abe, ang ginagawa po nitong mga senador na ito na pagtatanggol sa kanilang anito na si Sara Duterte at si Digong. Diba? Grabe. Alam nyo, sa totoo lang, sa edad ko na to, na 26, ngayon lang po ako nakakita ng ganyang mga politiko, ganyang mga senador, na grabe ang loyalty, na kahit na mali na yung ginagawa ng kanilang mga kaalyado, kinukonsinti nila at kinakampihan pa rin nila. Kaya hindi po maiiwasan, Sir Mike Abe, hindi maiiwasan na mapaisip ka na baka may napala sila dito.
O baka kasabot sila. O baka sila po ay kasama sa pandarambong. Kasama sa mga ginawang krimen ni Digong. Kasama sa pagnanakaw ni Sara. Yan ang papasok sa isip ng mga Pilipino. Dahil kulang na lang kainin nila. Diba? Kainin nila ang tumbong ng mga tao na to. Nakakapagtaka po talaga. Alam mo, mapapaisip ka. Ano ba napala nyo dyan? Hindi nyo ba nakita ginawang krimen yan nung siya ang presidente? Hindi nyo ba nakita kung gaano kalaki, gaano ka daang milyon ang ninakaw? Nagalit nga tayo noon kay Erap dahil kurakot daw. Nagalit tayo noon sa mga ampatuan dahil ang mga krimen daw na ginawa ay sobra. Pero ito po, di ba? Nagalit nga tayo noon kay Janet Lim Napoles at sa mga senador, mga kongresista na nasangkot sa PDAP scam niya. Ngayon, ito, Diyos ko, 612 million yun. Walang-wala sa PDAP scam ni Janet Lim Napoles. At ang krimen na nagawa ni Digong. Buong bansa yun. Ang mga ampatuan, di ba, doon lang sa Maguindanao nung may nangyari na yung Maguindanao, doon sa Maguindanao, yung mga binaon, di ba? Alam niyo naman na yun. Di lang natin pwedeng sabihin dito yung tamang word di ba? Nakita nyo, nagalit ang mga Pilipino noon. Kung ikukumpara natin yung mga nasawi doon, mga kaanak ng mga manggudadato, pagpalagay natin mga 50. Pero yung EJK ni Digong, sabi overacting naman daw yung 30K. O sige, yung 6K na lang talaga. Yung 6K na lang talaga na sinasabing tamang bilang lang. Yung 6K lang. 6 na taon naging presidente lang si Digong. 365 days lang meron sa isang taon. So, araw-araw, nasa 5, 10, 20 ang nagugurgur dahil sa EJK niya. Pero, magtataka ka, hindi nagagalit ang mga Pilipino, ibang mga Pilipino, mga DDS, DDLIS, DDFs, DDShit, hindi sila nagagalit. Bagkus kanila pang kinu-question. Kapag kinontra mo yung ginawa ni Digong na WOD o laban kontra sa D, ang sasabihin, bangag ka. Adik ka din siguro kaya ayaw mo kay Tatay Digong. Bakit? Adik lang ba namatay noon? Call center agent, papauwi. Hinihintay ng asawa, nagurgur sa eskinita. Tatay, bibili lang ng soft drinks, bibili lang ng yelo para sa kanilang panangalian, hindi na nakauwi. Doon na sa morgue pinuntahan dahil nanlaban daw. Isang kabataan, papasok ng eskwelahan, naka-uniforme, nagurgur. Bakit? Pusher daw. Honor student. Pinatunayan ng mga kaklase, mabait na bata, walang bisyo, hindi nga naninigarilyo. Pero nilagyan, tinaniman ng ebidensya. Di ba yung nanay, tanda-tanda na, nagtitinda ng gulay. Hinuli. Ginawang tagatinda ng pinagbabawal na pulburon.
At napakarami po na mga hinuli noon, walang warrant of arrest, walang search warrant ang mga ginalugad na bahay. Kaya, eto, ano na lang ba ang pwedeng maging dahilan? Kung hindi dahil sa kayo'y kasabwat, kung hindi dahil sa kayo'y nakatanggap din ng nakaw na pera, ano ang inyong dahilan? Takot kayo? Takot kayo? Natatakot kayo? Yung ba dahilan? O eto, ang sabi ni Tito Soto. Wala kang karapatang maging senador. Mm. Takot ka pala eh. Di ba? Dapat. Hinalal ka. Ulit natin, ulit. Takot ka pala eh. Di ba? Dapat. Hinalal ka ng taong bayan eh. Represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko o takot sa paman. Kasi napakasagwa naman, napakababa naman ng uri ng politiko natin pag ganun. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala eh. Di ba? Dapat. Hinalal ka ng taong bayan eh. Represent mo yung taong bayan. Hinalal ka ng taong bayan. Hinalal ka ng mga Pilipino. Pero, ang pinaglilingkuran mo lang iisang tao. Ano, takot ka? Yung ba ang dahilan kaya kayo himod tumbong sa mga katulad ni Digong dahil takot kayo? Wala kayong karapatan na maging senador kung takot kayo sa isang politiko. O sinusunod nyo lang yung protocol, protect the Queen. Dahil wala naman ang ibang pupwede na Duterte na pwedeng sumunod sa yapak ni Digong. Si Baste, walang hindi gaanong kumbaga walang amor ang mga Pilipino kay Baste. Davao lang siya malakas. Pulong Duterte, pala absent sa Kongreso, ni hindi nga yata nakita anino doon. Wala ding pagkakataon na maging maging national o maging kumbaga yung makatuntong sa national politics. Hanggang Davao lang. Pero itong si Sara, siya yung merong pinaka malaki ang tsansa na makabalik sa Malacanang ang mga Duterte. So ganun ba? Protect the Queen? Takot kayo kay Digong? Kaya okay lang sa inyo, kasapakat kayo ng mga kriminal, ng mga lumalabag sa batas. Okay lang sa inyo yun. Kahit na ang buhay ng mga Pilipino ang napeperwisyo, ang nalalagay sa alanganin. Sa totoo lang po, sayang ang boto sa mga ganitong politiko. Pero wala tayong magagawa eh. Pilit pa rin silang nananalo't nananalo. At habang binoboto ng taong bayan yan, kakapal ng kakapal ang mukha niyan. Kapag botohan, kapag eleksyon, kampanyahan, para sa bayan! Gagawin ang lahat para sa bayan, itaga mo sa bato! Sagot ko kayo! Ang aking pagsaserbisyo ay para sa Pilipino. Puro yun na maririnig mo eh. Pero pagkatapos ng eleksyon, protect the Queen na. Takot na kay Digong. Bakit nga ba? Takot kayo dahil may napala kayo? Takot kayo dahil may naibulsa din kayo? Takot kayo dahil nakinabang kayo? Kung ganun, wala nga kayong karapatang maging senador. Dahil takot kayo. Dahil kayo pala ay merong mga napala dito sa mga masasamang tao na ito. Diba? Kaya alam nyo, talagang mamumutawi ang tanong. Ano ba napala nyo dyan? At ganyan nyo nalang protektahan ang mga Duterte. Tanong lang naman ito eh. Kasi nakakapag-isip na bakit sila ganong katindi ang loyalty, bakit ganong katindi ang kanilang pagiging Duterte. At wala silang pakialam doon sa issue ng ICC, wala silang pakialam sa 20 hanggang 30,000 umanong biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Maraming buhay ang nawala noon. Noong mga panahon yun, Duterte administration, araw-araw nagbibilang tayo ng casualties. Wala ba silang pakialam doon? Wala ba silang malasakit doon? Sa buhay na nawala. Paano kung kamag-anak nila wala rin? Dito naman sa sinasabing 612 million confidential fund,
corruption sa Office of the Vice President, corruption sa Department of Education, at mga mahanghang at hindi magandang salita ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo at sa ating gobyerno. Baliwala din ba yun? Yung di umano'y mga bank account na nakakalulang pera ang nakadeposito at nawi-withdraw, baliwala din ba yun sa inyo? Yun ay dapat tanungin at dapat malaman kung totoo. Dapat bigyan ng hustisya ang mga biktima. Dapat bigyan ng hustisya ang may-ari ng pera. Dapat maliwanagan kung sila'y lumabag sa batas o hindi. Di ba dapat ganon ang trial? Di ba dapat ganon ang inaalam? Pero kung from day one ay pinagtatakpan, from day one ay pinagtatanggol, ano yon? Bakit ganon? Kayong mga followers, supporters at subscriber ng aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion, anong tingin niyo? Bakit ganon? O kahit na yung anti-Marcos, pro Duterte, anong tingin niyo? Kayo bang mga followers, subscribers, or kayo bang mga DDS? Kilala ba kayo ng mga Duterte? Alam ba ninyo kung ano yung mga malalalim na dahilan bakit sila pinagtatanggol nitong mga senador na ito? Baka wala rin kayong alam. Baka nagpapagamit din kayo. Baka nagagamit kayo. Sama-sama na kayo. Ano ba? Nagtatanong lang kung magagalit. Diba? Ang pikon, guilty. Pag napikon, baka mayroon kayong kinalaman. Diba? Kasi kung ang papairalin ay kampihan, gantihan, sinipan, walang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Di ba mas maganda yung tulungan, pagkakaisa, at makikinabang ang bayan. Pero kung patuloy na maghahati at magkakawatak-watak, ang mamamayan din ang maghihirap. Marami rin DDS na mahihirap. Alam naman natin yan. Marami rin DDS tumatanggap ng ayuda, nakikinabang sa 20 pesos kilo ng bigas. Marami rin DDS nakikinabang sa mga programa ng gobyerno noon at ngayon. Hindi naman para sa mga Marcos supporters followers lang ginagawa. Dahil ang ginagawa ng gobyerno ay para sa lahat. Wala naman pinipili, walang discrimination. Pero pagdating ho sa politika at issue ng korupsyon, bakit kinakampihan, bakit nagkakampihan? Anong meron? Di ba nakakaya tayo? Di ba nakakaya kayo? Di ba nakakaya ang nangyayari sa ating bayan? Sa international community? Sa business community? Sa mga counterpart ng ating bansa? Na tayo nagsisikap na maging malapit, kaibigan para matulungan sa security, foreign policy at iba pa, internal, external security ng bansa, especially sa West Philippine Sea. Sabagay, yung mga pro-Duterte, pro-China rin eh. Yun ang matindi ron. O baka naman ang China may kinalaman sa lahat ng ito. Baka naman ang China ay nagpipinan sa lahat ng ito. Baka naman ang China ay ginagamit na kayo itong grupong ito para sa kailang interes. Para maging probinsya ng China ang Pilipinas. Para makuha na ang mga isla ng Pilipinas. Para wala nang tumutol sa ginagawa ng China. Kapag kakampi nila ang gobyerno at kakampi nila itong mga Duterte, supporters, followers. Di ba yun? Bay sandali, malalaya. Hindi papayag ang matitinong Pilipino dyan. Kasi exclusive economic zone, West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipino at ng Pilipinas. Yun. Hindi pwede mabago yun. Hindi ba? Naku kaya po mapapatanong talaga ang maraming Pilipino sa kung bakit ang loyalty po ng mga politiko na ito, ang loyalty nila hindi sa taong bayan. Kasi alam nyo, panahon ng nila Miriam Defensor Santiago, panahon ng yung mga sinaunang senador, yung mga kasabayan ni PBBM as senator, kasabayan ni Miriam Defensor Santiago, yung mga dating senador pa, mga Joe De Venecia, di ba? Ang loyalty nila sa taong bayan no. Maririnig natin lagi taong bayan ang inuuna, taong bayan ang kumbaga kanilang pinagtatanggol para sa kapakanan ng taong bayan palagi ang maririnig mo eh. Pero eto, sinasabi nila taong bayan o sambayanan, pero maliwanag na maliwanag ang ginagawa nila ay para sa kanilang sarili at para kay digong lamang. Di ba? Eto nga si Amy Marcos, sabi niya hindi daw siya para sa mga Duterte, hindi daw siya para sa kanyang kapatid. Doon lang daw siya sa tama. Para lang daw siya sa tama. Pero makita mo, sunod na sunod kay Sara.
Makita mo, hanggang Kuala Lumpur, Malaysia, gumagawa ng fake news at sinasabing meron daw pera ng gobyerno na ginamit sa pagbili ng boto. Di ba? Biruin mo, senador ka. Sasabihin mo meron nangyaring bilihan ng boto nung nakaraang eleksyon. Pero wala kang ginagawa. Hanggang bunganga ka lang. Diba? Tutang-tuta ang galawan ni Amy Marcos. Alam mo yung talagang pinaninindigan niya na Duterte siya at hindi siya Marcos. Wala siyang pake kung magmukha siyang engot, magmukha siyang tanga, magmukha siyang ogag, 'di ba, sa harapan ng mga Pilipino. Ang importante, makuha niya loob ni Sara at ng mga DDS. Hindi na taong bayan ang pinaglilingkuran lang ni Amy Marcos. Kasi kung ang taong bayan talagang pinaglilingkuran ni Amy Marcos, hindi niya kukonsintihin kung meron man talagang ginawang pagnanakaw si Sara. Bakit ayaw nilang matuloy ang impeachment? Bakit nila kinokontra ang katulad ni Risa Hontiveros na naghahanap ng katotohanan at gustong mapasagot sa impeachment court si Sara Duterte? Diba? Ano to kumbaga isang malaking pagkakaisa ng mga senador na magkakaalyado para nga maprotektahan itong kanilang kaalyado na si Sara Duterte. Meron akong nakita ditong ito. Ayun, ito si ano nga pangalan nito? Berhel Santos. Magagalit ka, no? Kasi ako, wala pa akong nakitang ganito kagarapal na sa buhatan Sa tanay buhay ko bilang periodista, naggarapal talaga, harap-harapan. At hindi mahirap hulaan kung ano nagawa dito no? Talagang ayaw ituloy yung impeachment. Kaya ang gusto lang i-dribble lang. Kung pwede lang nila na i-dismiss yan ng walang mangyayari, ginawa na nila. Kaya lang hindi po pwede. Dahil pag i-dismiss yan, questionin sa Korte Suprema yan, at sasabihin ng Korte Suprema, hindi nyo dapat ginawa yan. Ang dapat ituloy nyo yung paglilitis na yan. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng konstitusyon. Sino akusado, lilitis. Talaga magagalit ka, no? Kasi ako, di ba? Wala pa akong nakitang pinaka malaking sabwatan sa kasaysayan ng ating bansa sa mundo ng politika. Pinakamalaking sabwatan to, kasabwat ang Senate President, kasabwat ang Majority Floor Leader, kasama ang mga senador, kasama ang mga ilang makakapangyarihang mga personalidad sa mundo ng politika para hindi malitis ang isang vice-presidente na hayag, kitang-kita natin na napakaraming ebidensya, katulad na lamang nung Senate hearing na kung saan si Aling Gloria ba yun, yung pinakita niya yung mga envelope na natanggap niya mula sa ating DepEd Secretary noon na si Sara. Pinakita niya yung kanyang sobre. Kahit yung si Michael Puwa ba yun, yung long hair na abogado ni Sara, umamin din, nakatanggap siya. Tapos lumutang ang mga pangalan: Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, Juan Miguel Uwishi, Suka Asim, Shell Jokno, Marian Rivera, meron pang Dingdong. Diba? Doon pa lang talagang dapat talaga na malitis to. Dahil buti sana kung 1,000 piso lang ang involved, di ba? Baka sabihin na lang natin pagpasensya na natin 1,000 pesos, baka na short sa panggasolina, baka na short sa pangkain si Sara Duterte kaya nangupit ng 1,000. Pero yung 612 million na hindi maipaliwanag kung saan napunta, at bukod tangi itong
tawag dito, Secretary of Education na merong ganito kalaking intelligence fund, at 120 million o 125 million in 11 days inubos ng ganun-ganun lang na parang minagic. Dapat talaga po mas pasagot dito. Kung buhay lang si Miriam Defensor Santiago, ay bubungangaan talaga kayo niyan. Talagang kung ano-anong mga masasakit na salita ang maririnig nyo kung buhay si Miriam Defensor Santiago. Sayang lang talaga. The best president we never had. The greatest president we never had. Miriam Defensor Santiago. Kung naging presidente si Miriam Defensor Santiago noong 2016 at hindi siya nagkasakit, natapos niya ang kanyang termino, walang EJK, walang Michael Yang, walang mga droga na nakasilid o nakapaloob sa magnetic lifter. Di ba? Nagoyo tayo ni Digong noong 2016. The greatest budol of all time. Yung 2016 election na yun. Dahil hanggang ngayon po, problema ang dulot. Hanggang ngayon po, napakaraming suliranin na kinakaharap ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa ginawang kapalpakan ni Digong noong siya ang presidente. Tapos pinoprotektahan pa ng mga kaalyado, ng mga senador na mukhang napakalaki ng utang na loob kay Digong. Kung hindi man malaki ang utang na loob kay Digong, takot kay Digong. Ang tanong, bakit takot? Bakit takot kay Sara? Bakit takot kay Digong? Nakinabang ba? Nakipagsabuatan ba? O natatakot na mawala sa political landscape? Yan po ang iiwanan nating tanong at sana masagot ng ating mga senador na kino-question dito. At kung ano man po ang inyong opinion dito sa vlog ko at sa vlog ni Sir Mike Abe, comment nyo lang po dyan. Maraming salamat Sir Mike Abe sa inyo pong video na aking reaksyonan. Talagang walang fake news, walang kahit ano man lang na panloloko, direct to the point. Walang paligoy-ligoy. Kung kakandidato to si Sir Mike Abe na senador, mas iboboto ko pa to kaysa kila Bato, Bongo at dito kay Amy Marcos So yun lamang po. Thank you, Momo Chup Chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Salamat po.